we have talked to the oil companies, and we constantly monitor their prices and also the international prices, and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga, and it within range naman yung increase ng pump prices natin. Ha? Ano within range? Ang taas-taas natin. Grabe ka naman. Within range pa raw. Hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan. Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. Tumipa ng 110. From 55 pesos, for example, naging 110. Kaya po nagkaroon po tayo ng crisis. Parang imagine po yung crisis. Tumataas na presyo ng langis sa mga Pilipino. Pamamaraan din ito ng gobyerno upang protektahan ang ekonomiya at kabuhayan habang nagpapatuloy ang tensyon sa global oil supply. Yes. Good morning mga kasama. Andito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Sinungaling talaga ito si Anta Clara. Ano? Napakasinungaling. Ngayon, nag-declare na ho ang Pangulo ng Pilipinas ng State of the National Energy Emergency. Diba? Anong ibig sabihin nito? National Energy Emergency ay isang sitwasyon kung saan ang bansa ay nakakaranas ng malubhang kakulangan sa krisis o supply ng enerhiya. Naku, tapos sasabihin ni Anta Clara, wag daw mangamba kasi wala pa raw crisis ang Pilipinas. Ano nangyayari sa mic ko? Check mic, sound check. Sound check. Okay ba yung ano natin? Nawawala kasi. Okay ba? Ayan. Ano ba ang karaniwan dahilan nito? Ito, baka ngayon maranasan na natin yung kasi 'di ba binigyan lang tayo na hanggang April 15, 'di ba? Yung isang balita do sa pumpman. Yung pump attendant. Hanggang April 15 na lang at talagang mas matindi pa. Ngayon agapan niya na bumili ng alam niyo ito yung solar light. O kasi pwede ang maging epekto nito pawala-wala ng kuryente. Yan ang magiging epekto niyan. Kulang ang supply ng kuryente kasi, di ba, ano ba minsan papatakbo sa kuryente? Kinakailangan din ng langis yan. Oo. Saka problema yung pag i-import ng langis, kung kulang nga sa Middle East, problema yan. Malaking problema. Kaya ho, nagkaroon ng balitaktakan dito sa Senado, sa Senate, wala ito hinahanap si Garin, bakit wala yung chip? Si Garin at saka yung chip, nasaan ba? Mahilig lang kayo humingi ng pondo pero hindi kayo makita. Di ba? Yan ang banat ni Senador Legarda. Puro lang kayo pondo, pero nung kailangan na kayo, dahil na mamumblema ng taong bayan sa laki ng langis, at yung supply ng langis nagkukulang na, bakit magde-declare ng National State of Emergency? Di ba? National Energy Emergency. National State tuloy. Bakit magdideklara? Kung hindi nagkakaproblema. Alamin natin dito. The executive over its alleged lack of urgency in responding to the Middle East crisis. And one senator did not mince words. Mobile journalist Arles de los Santos has that story. Senator Loren Legarda did not hide her disappointment as the upper chamber discussed the Energy Department's plan amid the still raging Gulf War.
First, the senator fumed over the absence of DOE Secretary Sharon Green in Tuesday's hearing. Wala No daw. less than the cabinet level should be here. Kung nandito ang SFA, bakit hindi yung iba? You're too busy? Is this not the most important thing? Why should the DOE Secretary be exempted? Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis Ayan na. action plan, marami kayong dahilan. And then, Senator Legarda was as agitated when it came to the turn of other agencies. They said supplemental budgets that could boost response to the crisis needed congressional approval. Only the Senate and House are on break. Alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito, ha? Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito, eh. Yun. Huwag nyo sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Legarda pointed out how they were able to pass emergency powers for Ayun ang problema di ba? Itong mga ito, mahilig lang maghingi. Abang pondo. Pero pag nagkakaproblema na, parang yung Pangulo, hindi alam kung anong gagawin. Di ba? Yan ang sinasabi na ngayon lang kayo masigasig pag kailangan yung pondo. Dapat ito isang tanda na to sa mga uupo. At aspiring presidente ng Pilipinas. Diba? Isang alang-alang nyo, yung minahan ng langis. Magpagawa kayo kahit mga 3 refinery. Yun ang the best. Unang-una, makakatipid tayo sa kuryente. Pangalawa, mura ang langis natin. Pangatlo, yung income ng gobyerno. Yun ang the best. Huwag kayong umasa sa minahan sa mas marami tayong mina sa Pilipinas. Alam niya na mga eksperto kaya nga nila gustong kamkamin yung mga gilid-gilid ng China Sea. Dahil South China Sea, West Philippine Sea. Andyan lang sa paligid-ligid lang ng bansang Pilipinas ang minahan ng langis. Nasan ba yung Malampaya? 'Di ba? Parte din ng part ng nasa tubig din 'di ba? Doon nagmimina ng langis. Galingan nyo. Kaya ito si Senador Marcoleta ay binalasa na. Alam nyo kasi pag mali, dapat tinatama. Ito magaling to si Senador Marcoleta, hindi sila makakaisa rito. Binakbakan ngayon itong mga DOE at si Secretary Garin. Ano ba nangyari dito kay Garin? Magaling lang to sa Secretary. Secretary ba ito o kamag-anak to ni kamag-anak to ni yung isang kongresista. Sa DOE lang po. Mr. Chair, siya ngayon po ang presyo ng diesel is 120.95 Aray ko po. average Laki. po. From 55 pesos pre-crisis level. Ibig sabihin tumaas po ng 120%. Laki. Bakit po kaya? Mr. Chair, the increase is basically because we are an importing country. We don't have any refinery. We don't have indigenous resources. We're very, very minute lang. Nakita nyo na. Kasi tayo dependent tayo ng langis eh. Narinig nyo sinabi doon, wala tayong minahan ng langis. Diba? Wala tayong refineries. Yun ang problema. So sana ito'y maging aral. Diba? Hindi yung ngayon lang okay tayo. Isipin nila yung pangmatagalang solusyon. Pondohan nila yan. Kaysa nakawin nila yan. Ilang bilyon ang ninakaw nila. Yun, ipondo nila ngayon sa... Tapos hindi na tayo aangkat ng langis. Mas mura pa tayo. Kasi sariling atin na. And if Mr. Chair, if you allow me, our fuel, our pump price, more or less, ang fuel cost niyan is about more than half, mga 50+%.
tapos meron kang logistics, ang margin ng companies, pero our tax is about 25%, Mr. Chair. Hindi, alam po natin yun, ma'am. Ang tinatanong ko, bakit po 120% ang itinaas? Ano po ang explanation? The Mr. Chair, the upward push is because of the cost, the price of fuel, Mr. Chair, and because there's a increase in price of fuel, and then there's uncertainty in the infrastructure of the oil industry internationally. Yung logistics tumaas, tapos yung insurance tumaas na rin kasi natatakot na rin silang magpagamit ng vessel nila or crossing that traversing, no? So tumaas lahat. That's a component, all the logistics, insurance, mga lahat-lahat po, Mr. Chair. Did the government initiate an inquiry, for example, from the players, oil players, kung yung 120% is reasonable? Ayun na. Mr. Chair, we have talked to the oil companies and we constantly monitor their prices and also the international prices, and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga, and it within range naman yung increase ng pump prices natin. Ha? Ano within range? Ang taas-taas natin. Grabe ka naman. Within range pa raw. Ito sabihin ko sa inyo. Magaling lang kayo sa ganyan. Di ba? Pagdating ng problema, nagtuturuan na kayo. At sasabihin nyo, para kasi Ate Claire eh. Kahit sinabi na Pangulo na may crisis na, wala pa rin crisis. Tapos dito, hindi pa raw malala. Within range pa raw yung prices. Halak ng tipaklong ate. Galing ng 55, 52. O pinakamataas na yung 67. Tapos tumaas na ho ng 90. Nasa range pa lang. Oh, anak ng Mr. buyo. Chair. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Mr. Chair, the how it is it's it's a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes, sir. It is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi po, ang alam ko, ang pinakamalaking refinery sa buong mundo, yung Rotterdam refineries. At meron po yan mga tangke na nakabalagbag sa Singapore. Marami po yan. Pati Petronas po, the second largest in the world, may mga tangke po siya sa Singapore. Nag-check po kasi ako, Mr. Chair. Halimbawa po, yung sa Rotterdam refinery, kung halimbawa FOB price po, $570 per metric ton. Ang isang metric ton po is 1,180 liters. So kinuwento ko po yon, kasama na po yung itinatawag silang MAPS, yung means of Platts Singapore, which is $1.71. Yung 15 po, ito yung transport, I-multiply natin ng 60 pesos, ito po yung peso to $1 dollar. At dinivide ko ng 1,180 para po makuha natin yung landed cost. Alam po niyo, it's only $29 at 29 pesos 83 centavos. Kapag sinama po natin, kahit hindi natin alisin ang excise, VAT, may importation, distribution, storage, broker fees, SGS survey, 2% CME, ito po yung coconut methyl, at saka VAT differential, which is actually 15 pesos and 51 cents. Ha? 45 pesos lang po yun eh. Oh, kita nyo? So, ang sinasabi ko po, Mr. Chair, bakit hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan.
Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. Kita nyo. O, hindi po Malapit, dadaan yun ng malapit lang pala. Pwede lang malapit eh. Bakit hindi pa Ito ang sinasabing sindikato. Sabi ni Aling Ledesma. Meron naman palang malalapit na pagkukunan. Bakit ang kailangan pang tumakbo kayo ng gitna silangan? Magkano kickback nyo? Diba? Nagtatanong lang kami. O, eto na. At kinuwenta ni Senator Marcoleta, 45 pesos. Compare mo, double the price. Kasi merong sinasabi yung babae na yung mga kailangan naka-insure daw yung mga vessel dahil delikado, baka atakihin ng kung ano-ano. Eto lang pala, ang lapit-lapit. Magpakarga kayo sa Singapore. Saglit lang, wala pang 4 na oras, di naman, kasi ang aeroplano. Sabihin natin, isang araw, nasa Pilipinas na kagad. Hindi kagaya ng galing ng Middle East, 1 buwan, kalahating buwan. O ito, isang araw lang, dito na. Pasok. Strait of Hormuz. Mr. Chair, yun po yung ginagawa ng PNOC. We are actually directly contacting possible suppliers in the US, Ako, yan na naman kayo. South Bakit ang America. layo-layo ng US eh? Diba? Singapore na. Malapit lang. Mura pa. Kukuha pa kayo sa malayo. And North America. Lahat po, in-explore naman yan eh. But on average talaga na, ang gusto namin mag-diversify para hindi lang galing dito sa Middle East yung source natin. Pero ang isang issue din na why there's a limitation on the US source or on the other side, medyo 30-45 days kasi yung delivery. So may mga logistical. But based on what are the offers to us, kasi fina-farm out yun yung offer ng PNOC, ang mga presyo, Mr. Chair, abot ng mga $200 per barrel. Madabag sinasabi ko po, ay yung mga tangke na nandun sa Singapore. No. 2 malalaking refinery sa mundo, Rotterdam Refinery at saka yung Petronas ng Malaysia. Pareho po silang may tangke. Kapag ka po ang pinag-usapan natin, yung Petronas Malaysia Refinery, yun po CIF, hindi POB. Kaya $640 per metric ton. Alam po niyo yung kwenta ko ron, 32 pesos and 63 centavos. Isama natin po yung additional cost. Huwag na po nating ialisin ng excise, VAT, and so on and so forth. 15.51, ang magiging presyo, mahal lang ng konti, 48 pesos per liter. Bakit po sinasabi natin, kinakausap natin ng Amerika o sa Caribbean, kung ano man yung gusto nyo kausapin, South Korea, or ang sinasabi ko po, nasa Singapore po yung mga tangke. Tama. Pwede po nating i-dispatch ang diesel natin, diesel tank transaction lang po ang pinag-uusapan natin. Nakapagtanong po ako sa kaibigan sa mga industry sa Singapore, kaya ko po nakakuha itong ganitong mga data. Kaya po tinatanong ko sa inyo, paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Yun po yung tinatanong ko. Tinatago. Nag-react po lahat ang ating mga sektor. Agriculture, transport, lahat na po. Kaya nga po yung 230 billion na sinasabi ng ng DBM na gano'n na eh. Ang tinatanong ko lang po, bakit po tayo napunta sa 120% kagad? Bakit naging 110, 120 pesos ang average po ng liter ng diesel? At yung po namang gasolina, 62%. Bakit hindi po natin tinanong man lang, bakit po nagkaganon? Akala ko po ba, tinitingnan natin, ano po ba yung explanation dito? Mr. Chair, ang presyo talaga ng international nag-increase eh. And we will check the vessels na mini-mention ni Senator Marcoleta. But based on sa mga information na nakuha namin sa mga nag-o-offer sa PNOC and also from our oil companies, may malaking increase talaga both on diesel and gasoline at 101%. Tama ba ito? Hindi, ganito ang Ay, punto ni Senador Marcoleta. Hindi nyo makuha eh.
Kayo naman, para naman kayong pinanganak kahapon, no? Ganito ang punto ng Senador Marcoleta. Kung tayo umaangkat sa Middle East at nagkakaroon ng problema at sinasabi nyo tumaas ang demand dahil may binabayarang insurance, dahil may ganito ganere, pwede naman pala tayo kumuha sa Singapore. Yun ang punto. At hindi lang ganon kalaki. Ibig sabihin, kung ngayon tayo ay 90 pesos per liter, makukuha lang natin ng 45 pesos per liter. Oh, yun ay, di ba? Yun ay sa kanyang sinasabi sa inyo. Bakit hindi kayo, wala ba kayong kakayanan? Nagagamit din kayo ng mga may-ari ng mga oil company sa Pilipinas? Bakit nagpapaloko kayo sa mga oil company? Gobyerno kayo. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Hindi makuha ni ate kung ano yung ibig sabihin ni Senador Marcoleta rito eh. Nakakapagtaka tayo, lagi niya ini-insist, mahal daw sa international market. Oo. Pero international market sa US, tsaka sa Middle East. Hindi naman nagkakaroon ng oil crisis sa Singapore eh. May supply, may kinukuha nila sa Rotterdam. Oh, yun ang punto. Yeah, for the past 3 weeks, 101% and 182% for diesel. But we'll check for the other sources, Mr. Chair, kung baka iba yung arrangements nila, Mr. Chair. Sir, hindi ko po alam kung saan nila kinukuha yung gasolina. Baka ang pinag-uusapan po natin, ang gagaling ba lahat sa Persian Gulf? Hindi po yun ang usapan eh. Tama. Kahit na isara po yung Strait of Hormuz, ang pinag-uusapan is Persian Gulf. Sabi nga nila 20% ang apektado. Paano po yung Suez Canal? Bukas naman po yun. Pero wag na po natin pag-usapan yun. Ang sinasabi ko po ay yung mga tangke na nakapondo sa Singapore. Napakarami po niyan. Petronas Refinery at saka yung pong Rotterdam Refinery. Bakit wala mo pong makapag-explika sa DOE? Bakit hindi po tayo doon dumiretso? Tatapalan, sabi ni Aling Ledesma eh. Mr. Chair, ang Singapore kasi trading yan eh. And then those mga nakalutang lang ng mga barko dyan, Tapos, yun po yung mga binibenta ng mga traders tsaka yung mga refineries po. So ganun po yung presyo pa rin na offer po sa amin ng mga traders. We've talked to several already international traders na dumadaan ng Singapore. And same pa rin yung presyo na binibigay sa amin. But we'll recheck, Mr. Chair. I am sorry, Mr. Chair, pero yung mga data nasa akin po eh. yun. Kache-check ko lang po kagabi. Sa totoo lang. Kagabi po ay 495 pa nga po eh. Per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15. At saka yung 1.71. Ito nga po yung yung gross margin po eh. 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po eh. Dito po sa Rotterdam Refinery, ang margin is 4 pesos and 64 cents. Pagka sa Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero hindi, nakakapagtaka, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? Bibigay ko po sa inyo yung data na nakuha ko. Nagtanong lang po ako sa mga kaibigan sa industry sa Singapore. Kabisado po nila ito eh. Bibigyan ko po kayo ng isang... ang tinatanong ko po, bakit nagsimula tayo na tinanggap natin kagad 110 pesos to 130 pesos na po ngayon ng ang average nga 120 pesos na ang diesel, tinanggap na lang natin ang ganon. What happened? Para kumita naman sila. Ganun lang yung senador. Yung naka-imbak natin, pinagkakitaan na muna. Diba? I-declare. Biruin mo, dapat nga 1 week yung time frame nila bago sila mag-increase. Ang ginawa, automatic agad, sabi dun sa balita. Kaka-increase lang ngayon, lumipas lang yung 2 araw, increase na naman, aray ko, Karudi. Diba? Yan ang katotohanan. Wala po bang, halimbawa, Secretary Balisacan, wala po ba tayong kakilala, halimbawa, mga industries sa Singapore? Nandun po lahat yung kanilang mga tangke. Pwede po nating makita, kahit kayo po, itanong ninyo kung magkano ngayon. Nahawak ko po yung mga data eh.
29 pesos and 83 cents. Rotterdam Refinery, tanks based in Singapore. Petronas, 32 pesos and 63 centavos. May kita pa po eh. Paano po nangyari biglang sumipa ng 110 from 55 pesos for example, naging 110. Kaya po nagkaroon po tayo ng crisis. Parang imagine po yung crisis eh. Ang tinatanong ko po sa DOE, meron po bang nagkaroon po ba tayo ng inquiry? Pinatawag po ba natin ang mga oil companies? Wala yan. Senador, huwag ka na makipagtalo dyan. Alam mo naman yung mga yan, negosyo. Negosyo, pera laging nasa utak ng mga yan. Wala silang ibang iniisip niya kundi kwarta, kung paano magkakapera. Hindi nila iniisip yung pangmatagalang solusyon. Basta magkapera sila, sasabihin, tatapalan sila ng mga oil company. Tahimik ka, eto. Mali-maletang pera. Tapos ang kwento. Ngayon, ito sabihin mo sa amin, Anta Clara, kung ano to yung sinasabi ng Pangulo mo. At sinasabi mo na walang crisis. At sinasabi nasa video yun Nagpaliwanag siya sa media. Wala raw, yung sinasabi raw na crisis ng Pangulo sa Middle East, wala ka ng tipaklong. Doon nga kinukuha yung langis eh. Tapos sasabihin mo may crisis sila sa langis doon. Nagkaroon lang ng mga sigalot doon kaya nagka-problema pero walang crisis doon. At dito naman, pinagtatanggol mo yung Pangulo mo kahit yung statement mo sablay. Hindi mo alam kung saan kinuha. Ito, nagdeklara na. Ano naman sasabihin mo rito? Nilagdaan na po ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order or EO number 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency sa Pilipinas. Layunin nito na tiyakin ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis. Pinagtibay ng EO 110 ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT na isang whole-of-government response approach para tulungan ang mga key sector ng bansa. Kabilang rito ang transportasyon, agrikultura at mga negosyong sakop ng micro, small and medium-sized enterprises. Layunin ng UPLIFT na magbigay ng agarang suporta upang mapagaan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa mga Pilipino. Pamamaraan din ito ng gobyerno upang protektahan ang ekonomiya at kabuhayan habang nagpapatuloy ang tensyon sa global oil supply. Ito na naman, lalabas naman ang kaperahan dito. Ay, nako! Usapin pera naman dyan. Alam nyo na yan kung ano na yung susunod dyan. Baka mangutang na naman ng sobra-sobra. Diba? Sabihin nila, problemado tayo eh. Kailangan natin solusyonan yung problema ng Pilipinas eh. Sasabihin yan, sige, ito, labas ang pondo, yung 3/4 niyan atin. Aray ko. Diba? Madali lang magpalusot. Ito maganda, hindi kayo nagbabasa. Yan ang title. Atty. Guanzon at mga kongresista sa suspension kay Kong Kiko Barsaga, banatan mo. Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay lang. Because if they continue to do that, edi mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. Tama. And That's true. we can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa, not just within Congress, but within the Philippine government. And At sa second suspension mo, talagang ang taong bayan na parang, ano ba yan? Sige, ang pangatlo, gawin nyo na kaya, installment pa kayo dyan, lump sum nyo na. Grabe kayo. Hindi ba kayo nagbabasa? Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals, where the Supreme Court ruled that you cannot, kasi sinuspend sila Mayor Ganzon, hindi Guanzon, ni Secretary of DILG Santos doon, under Cory. Sinabi ng Supreme Court, mali kayo. Ikaw ang Court of Appeals, mali ka. Dahil hindi pwedeng successive suspension. Yun Dami natin yan. Palagay mo Kong Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cotesa and regarding sa sinabi ni Zaldico.
So if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even you're during the from Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite. At taga Cavite ba yan? Cavite. Silang Laboy. Hindi ko nga alam na taga Cavite yan eh. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na Ah. si Lacson. Yeah. Well, nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire ng mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan. Mabuti or masama. Parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Kasi pinakita niya dito na talagang nag-ano siya eh. Pinaprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga hindi niya ni-require na humarap doon. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa massive ang corruption. Yun ang tama doon. Nangyayari sa sitwasyon nila, itong si Pinky, ang taga-Tanggol, kahit alam na nilang taong bayan, kahit alam na nila, pinipigilan pa rin humarap dyan sa Kamara at dyan sa Senado para imbestigahan. Kasi nga, may mga tagapagtanggol. Nababayaran ng kaperahan. Breaking news nagdeklara na ng State of National Energy Emergency. Bakit pasisinungalingan pa ni, alam niyo naman yung under niya. Hanggang sa muli. Bye-bye!